sasalitain sa malapit kanya na to, ang lahat ng aking inuutos sa kanya. Kita mo, lalagay ko, salita ko sa propeta na yun. Ang Lalong tinutukoy lumabo. dyan si Kristo eh. Lilitawin ko isang propetang kaya mo, Moises, sa gitna ng iyong mga kapatid. Lalagay ko aking salita sa bibig niya. Sino ang kinatuparan niya? Gawa, 3:22-20. Tunay na sinabi ni Moises, ang Panginoong Diyos ay magtitindig sa inyo ng isang propetang gaya ko mula sa gitna ng inyong mga kapatid. Siya ang inyong pakinggan. Sa lahat ng mga bagay na sa inyo'y sasalitain niya. At upang kanyang subuin ang Kristo na itinalaga sa inyo na si Jesus. So, ang propetang yun na tinutukoy ni Moises ay si Kristo Jesus. Lalagyan ng Diyos ng kanyang mga salita sa bibig niya. Kaya kung mapapansin mo kapag pinaproseso, no? Yung sabihin ni Kristo, sa ibabaw ng patong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Yung salita na yun, salita ng Ama yun. In first person, sinasabi ko sa iyo. Yung first person yung nagsasalita, sinasabi ko sa iyo. In 600 meters, turn right onto Gibby Bay, Route 176. Patong ito, third person na yun, itatayo ko ang aking iglesia. Salita ng Ama yun. Bakit? Sa ibabaw ng patong ito. Eh kasi kung si Kristo nagsasalita nun, dapat sabi niya, sabi ko sa ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng patong Turn right onto Gibby Bay, Route 176. Hindi. Ang nagsasalita bilang first person ang Ama. Sinasabi ko sa iyo Inabot. na ikaw ay Pedro sa ibabaw ng batong ito. Third person. Second person si Pedro. Itatayo ko ang aking iglesia. Ang tawag ng mga apostol, iglesia ng Diyos eh. Yung sinasabi sa Roma 16, hindi naman opisyal na pangalan yun eh. Hindi opisyal na pangalan yun. Plural nga yun eh. Wala naman sa English na church. Continue on Route 176 for 19 kilometers. Iglesia ni Cristo. 16, basahin natin ang Roma, kapatid na Daniel. Magbatian kayo ng banal na halik. Binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Kristo. Ayun, lahat ng mga iglesia ni Kristo. Eh, hindi naman pangalan na opisyal na dahil plural eh. Lahat ng mga iglesia ni Kristo. Asan ba yung mga iglesia ni Kristo na bumabati sa Roma? Basahin natin sa Galacia 1:22. At hindi pa ako nakikilala sa mukha ng mga iglesia ng Judea na pawang kay Kristo. Doon, ang mga iglesia sa Judea, yun ang pawang kay Kristo. Iglesia sa Judea. Eh, alin ba yung iglesia na nasa Judea? Ano? Na pawang kay Kristo. At anong pangalan mo? Basahin natin ang 11 Bilis na ito. Oo nga, Ang si sandaan na agad. Saulo ay sumang-ayon sa kanyang pagkamatay at ang araw na yaoy nangyari ang isang malaking pag-uusig laban sa iglesia na nasa Jerusalem. At silang lahat ay nagsipakalat sa lahat ng mga dako ng Judea at Samaria, maliban na sa mga apostol. Pag-uusig na nangyari sa Jerusalem, nangalat kayo yung mga alagad, napunta sa Judea, napunta sa Samaria. Ayun, maliban na lang sa mga apostol. Eh ano ba yung iglesia nangalat? Napunta sa iba-ibang lugar. Ang iglesia ng Diyos, hindi iglesia ni Cristo. Bakit? Iglesia ng Diyos sa Corinto, iglesia ng Diyos sa Thessalonica, iglesia ng Diyos sa Judea. Pero yan, tawag kay Kristo. Ibig sabihin, nasa ilalim ng administrasyon ni Kristo. Kasi si Kristo ang ulo ng iglesia. Pero para sabihin mo, ang may-ari ng iglesia, si Kristo mismo, hindi. Ang may-ari ng iglesia, yung Diyos na nagforma ng iglesia. Pinatawa agad eh. Yung sabihin ni Kristo, tatayo ko ang aking iglesia sa ng Ama yan, lumalabas lang sa bibig ni Kristo. Kaya nang isulat ng Evangelistang si San Lucas, yung salita ni Pablo, ingatan ninyo yung 140. na sa kanila ginawa kayo ng Espiritu Santo ng mga obispo upang pakanin ninyo ang iglesia ng Diyos. Ang iglesia ng Diyos. Kaya Diyos talaga may-ari Tulo siya eh. na pinili ni Kristo ng kanyang sariling dugo. Yung salita, pinili niya, hindi na tumutukoy sa Diyos yun. Ang tumutukoy na rin yung kay Titignan Kristo. mo yan.
binili niya. Hindi mo Si Cristo naman talaga. mga hindi mo mahata, no? Oo. Iglesia. Lakas kumain kasi. Lakas yan. Pero pag humabol yan, bibilis. At sila ay nangagaawit. Lalo na yung sayong yun. Yung iniwan mong yun. Ikaw ang karapat-dapat na kumuha ng aklat at magbukas ng mga tatak nito, sapagkat ikaw ay pinatay at binili mo sa Diyos ng iyong dugo ang mga tao sa bawat angka